Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Patrick. Taong 1975. Probinsya ng Nueva Ecija. Nakatira sa Manila si Patrick, kasama ang anak na si Hermo at ina na si Maricel. Mag-isa na lamang si Patrick na nag-aalaga kay Hermo. Ang asawa ay matagal nang patay dahil sa panganganak. Taong 1975, nang malaman ni Patrick na may sakit sa puso si Hermo, si Maricel na lamang ang kasama at katulong mag-alaga sa anak. Malaking pera ang kakailanganin upang maoperahan si Hermo. Ngunit dahil nga sa pagbebenta sa palengke lamang ang pinagmumula ng pera, kulang na kulang ang kinikita ni Patrick para mapagamot ang anak. Kahit sa ilang taong pagtatrabaho, mauuna pa yatang mamatay si Patrick bago niya makuha ang halagang kakailanganin. Hindi lang dahil mahina ang negosyo, kung hindi dahil marami na siyang kakumpetensya sa palengke. Umuunti na rin ang nakukuha niyang isda sa dagat kaya mas lalong wala siyang kinikita. Anay, may sinasabi nga po pala sa akin si Jude na pwede kong gawing full-time na trabaho doon sa Nueva Ecija. Malaki po yung kita doon eh. Paniguradong wala pang 5 taon. Mapapagamot ko na si Hermo. Wika ni Patrick. Anak, delikado yan. Hindi ko nga mapagkatiwalaan niyang pinsan mong yan. Hindi rin natin alam ang trabaho niya sa Nueva Ecija. Mamaya illegal yan kaya malaki ang kita. Mas maganda kung dito ka na lang sa Maynila maghanap ng trabaho. Mas masisigurado kong ligtas ka. Tugon ni Nanay Maricel. Nay, para naman po sa inyo to ng anak ko eh. Hindi ko po kakayanin kapag nawala si Hermo na eh. Habang buhay ko po yung pagsisisihan. Isisisi ko yun sa sarili ko kapag nangyari yun. Tutulungan kitang maghanap ng trabaho dito sa Maynila. Basta wag mo lang tatanggapin yung trabahong inaalok sa'yo ng pinsan mong si Jude. Loko-loko yung batang yun eh. Pagpupumilit ng ina. Napabuntong hininga na lamang si Patrick dahil sa sinabi ni Nanay Maricel sa kanya. Nang sumunod na araw, buo na ang pasya niyang tanggapin ang trabahong inaalok ni Jude. Kailangan niya na malaking halaga para mapagamot si Hermo. Kagad niyang kinausap ang pinsan. O sige pare, papadalan kita ng pera dyan ah. Yung sobra, idagdag mo na lang sa iniipon mo para sa anak mo. Alam kong gipit ka eh. Wika ng pinsang si Jude. Naku, maraming salamat Jude ah. Napakalaking tulong nito para sa amin ng pamilya ko. Tugon ni Patrick. Sinabihan na lamang niya si Nanay Maricel na may nakuha na siyang trabaho bilang isang factory worker sa kalapit na bayan. Pinayagan naman siya ni Nanay Maricel na umalis. At sinabihang siya na ang bahalang mag-alaga kay Hermo habang wala si Patrick. Nang makarating sa Nueva Ecija, kagad niyang nakita si Jude na naghihintay sa kanya sa stasyon ng bus. Nilapitan niya ito. Oy pare, andito ka na pala. Siya nga pala, may ekstrang kwarto pa ako sa bahay ko. Doon ka na muna manuluyan habang nagtatrabaho ka dito. Para hindi mabawasan yung sweldo mo sa pagbabayad ng upa. Wika ng pinsan. Ayos, hindi ko tatanggihan yan pare ah. Alam mo namang kailangan kong mag-ipon eh. Napakalaking tulong mo talaga sa pamilya ko. Tama lang talagang pinagkatiwalaan kita at tinanggap ko yung trabahong inaalok mo. Tugon ni Patrick. Ngumiti lamang ang pinsan sa kanya.
Nang makita ang kwartong tutuluyan ay kagad siyang namangha. Kahit maliit lamang ito ay marami ng gamit sa loob. May sarili din itong banyo. Ang buong tahanan ni Jude ay halos 2 beses na mas malaki kaysa sa bahay ni Patrick sa Maynila. Napaisip na nakapundar na at maganda ang trabaho. Kaya ganito kagara ang tahanan. Ang trabaho palang sinasabi sa kanya ni Jude. Bilang security guard sa isang pabrikang tinatayo. Hindi malaman ni Patrick kung bakit malaki ang sweldo. Para sa kanya, napakadali lamang nun. Ngunit hindi na siya nagtanong. Masaya na lamang dahil sa laki ng sweldong binibigay nito kada buwan. Sa 2 buwang pagtatrabaho, maayos siyang nakakapagpadala ng pera sa Maynila para sa pamilya. Ngunit may isang pangyayari na labis siyang nagsisi kung bakit niya tinanggap ang trabaho. Noong pinadala sila ni Jude sa isang lugar. Nako pare, swerte pa nga tayo dahil tayo ang inatasang sumama sa boss natin para sa lugar na yon. Kung ganito na ang sweldo mo dito, triple pa ang laki ng sweldo kapag nakasama ka doon. Ngayong gabi lang naman ito. Di pa tumataas ang araw ay nakabalik na tayo dito. Malaki ang sweldo sa ilang oras nating mananatili doon. Wika ni Jude. Talaga pare? O sige, wala naman sigurong mawawala kung susubukan kong kumita pa ng mas malaking pera, di ba? Saka, ang pinagtataka ko lang talaga, bakit malaki yung sweldo Nagbabantay lang naman tayo sa boss natin. Pero wag mo lang ang alalahanin yung tanong ko. Ang importante, kikita ako ng malaki. Wika ni Patrick. Sumang-ayon naman si Jude at ngumiti sa kanya. Nang makarating sa destinasyon, agad nagtaka si Patrick dahil nasa abandonadong building sila. Napakatahimik ng lugar at walang kabahay-bahay. Tanging ang building lamang na ito ang nakatayo doon. Malalim na ang gabi. Madilim ang kapaligiran. Nang makapasok sila sa abandonadong building, nakita nila ang napakaraming ilaw sa loob. Ang mga ilaw ay kung hindi kulay pula, kulay bughaw o dilaw. Nang maka-adjust ang mata ni Patrick, nanigas ang buo niyang katawan dahil sa nakitang laman ng buong lugar. Para itong black market. Hindi lang dahil maingay, kung hindi dahil may mga garapon na may lamang iba't ibang organs ng tao. Wala pa mang isang minuto ay ninais ng umuwi ni Patrick. Ngunit ang sabi ni Jude, hindi sila maaaring umalis hanggat hindi natatapos ang event doon sa building. Walang nagawa si Patrick. Nanahimik na lamang sa isang tabi at nanood kung ano ang mangyayari. Nang tumagal ay nainip na si Patrick at nagpa siyang maglakad-lakad sa loob ng building. Jude, punta muna ako doon Ayos lang ba? Babalik rin ako maya-maya. Tanong ni Patrick kay June, na ngayoy halos lasing na lasing na. Tila umiikot na ang paningin dahil sa tutumba-tumba nitong pagtayo. Nakikitawa rin ito sa ibang tao na tila mayayaman dahil sa suot na pangmayamang damit. Nakangiting tumango lamang si Jude at ngumisi. Napatawa na lamang si Patrick dahil kilala na niya kung gaano kalasinggero ang pinsan. Habang naglalakad, hindi niya mapigilang kumulo ang tiyan at makaramdam ng tila pagsusuka. Dahil sa mga iba't ibang organs na nakikita. Ilang oras ang dumaan nang tuluyang matapos ang ginagawa nila sa building. Maayos silang nakauwi at tama nga si Jude. Malaki ang binigay ng amo matapos silang makarating sa ginagawang factory. Pinadala kagad ni Patrick ang kalahati sa sahod sa Maynila. Nagulat pa si Nanay Maricel nang makita ang pinadalang pera ng anak.
Ngunit sinabi na lamang ni Patrick na nagbigay ng pera ang boss dahil nanganak ang misis. Ilang taon pa ang trinalbaho ni Patrick bago siya nakaipon ng pangpa-opera kay Hermo. Umuwi na muna ito upang samahan ang anak sa operasyon. Jude pare, babalik na sana ako sa pagtitinda sa palengke. Pero huwag kayong mag-alala. Wala naman akong pagsasabihan sa nakita ko nung bumisita tayo doon sa abandonadong building. Wika ni Patrick. Ikaw ang bahala pare. Basta inaasahan ko yung pangako mo ha. Kapag gusto mong bumalik sa pagtatrabaho doon, sabihan mo lang ako. Alam ko namang wala ka masyadong kita dyan sa palengke. Hindi magtatagal eh. Babalik ka ulit doon, alam ko. Tawag-tawag na lang pare. Tugon ni Jude. Sige pare, mag-iingat ka dun ha. Tatawagan kita kapag nagbago yung pasya ko. Sige na pare, wala na akong oras eh. Pupunta na ako sa dalampasigan para may benta ako. Huling wika ni Patrick bago tumalikod at tumalis. Iniisip niyang hindi na siya kailanman magbabalik sa trabahong yun. Kampante na ito dahil naipagamot na niya ang anak at wala na siyang kakailanganing malaking pera. Ilang taon ang nakalipas. Naging maayos ang kanilang pamumuhay. May nalalagay naman sila sa lamesa. Kahit hindi marami, sapat na ito upang mabusog sila sa araw-araw na pamumuhay. Patrick anak, halika nga't maupo ka dito sa harapan ko. May pag-uusapan tayo. Wika ni Nanay Maricel. Isang gabi matapos silang kumain ng hapunan. Anak, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. May sakit ako sa baga. Kailangang ipa-opera kaso alam ko namang gipit tayo sa pera. Gusto ko sanang magtrabaho kahit may sakit ako. Yung madalian lang. Kapag hindi kinaya, wala na tayong magagawa. Wika ni Nanay Maricel. Kailan niyo pa po yan nalaman, Nay? Bakit di niyo po sinabi ng maaga? Huwag po kayong magalala. Gagawa natin yan ng paraan. Ako na po ang bahala sa pera. Magpahinga na lang po kayo dito sa bahay at hindi makakatulong sa inyong mapagod. Baka lalong lumala lang yung sakit mo eh. Ako na po yung bahala sa iyo, Nay. Tugon ni Patrick. Naku, maraming salamat anak ha. Alam mo namang hindi kita aabalahin ng ganito kung hindi ko talaga kailangan. Kaso, mas wala akong pera kesa sa'yo. Ayos lang yan, Nay. Oras na para ako naman ang tumulong sa iyo. Kagaya nung pagtulong mo nung bata pa ako. Wika ni Patrick. Niyakap niya na mahigpit ang ina at naramdaman niya itong umiiyak sa balikat. Kaagad naman niyang pinatahan ang ina at hinatid sa kwarto. Nang masigurong nakapwesto na ito ng maayos, sa kanya pinuntahan si Hermo. Kagaya ng inaasahan ay natutulog na ito ng mahimbing sa sariling kama. Pinatay niya ang lahat ng ilaw bago nahiga at naghintay na dalawin ng antok. Kinabukasan, kaagad siyang nag-isip ng paraan upang kumita ng malaking halaga. Kaagad niya namang naalala ang trabahong kinuha nung si Hermo ang nagkasakit. Napag-isipan niya yung trabahong yon ang maaaring solusyon sa problema nila sa pera ngayon. Jude pare, may sana eh. May bakante pa ba dun sa pinagtatrabahuhan ko dati dyan sa Nueva Ecija? Tanong ni Patrick. Akala ko ba ayaw mo na doon? Bakit parang nagbabalik ka yata? Saka oo, may bakante pa. Gusto mo ba ulit magtrabaho? Tugon ni Jude. Pare,
May sakit kasi si nanay eh. Kaso wala kaming pera na kakailanganin para sa pagpapagamot niya. Naisip ko kasi na ang bilis kong nakaipon na nagtatrabaho ako dyan para sa pagpapagamot ng anak ko eh. Kaya bala ko sanang bumalik dyan para naman ngayon sa pagpapagamot ng nanay ko. O sige pare, wala problema yan. Tamang-tama at may bakante kami isa. Saktong-sakto ang pagtawag mo. Kagaya ng dati, papadalang kita ng pamasahe papunta dito sa Nueva Ecija ha. Wika ni Jude. Nagpasalamat si Patrick kay Jude bago binaba ang tawag. Nagpaalam ito kay Nanay Maricel. Kagaya ng inaasahan ay pumayag naman ito dahil sa sinabi niyang uri ng trabaho. Nagsimula na siyang mag-impake at nagpaalam kay Hermo bago tuluyang lumabas ng tahanan. Kagaya noon, nang makarating siya sa stasyon ng bus, sinundo siya ng pinsan. Sinabihan siya muli nito na tumira sa pag-aaring tahanan. Walang pagdadalawang isip siyang pumayag sa alok. Para na rin makatipid dahil hindi na siya magbabayad ng upa sa bahay. Nang mga naunang buwan sa trabaho, normal ang pagpapadala niya sa pamilya sa Maynila. Normal din ang pagtatrabaho niya sa bagong ginagawang building sa Nueva Ecija. Halos doble na rin ang sweldo niya ngayon kumpara nung nakaraang pagtatrabaho niya doon. Dahil sa payapang pagtatrabaho, hindi niya inaakalang madadala siya muli sa lugar na napuntahan niya noon. Ayaw na niya muli sanang makita ang mga karumal-dumal na binibenta. Hanggang sa isang araw, hindi niya inaakalang siya ang ipapadala ng boss pabalik sa lugar na yon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang si Jude ang kasama niya pati na rin ang halos 10 security na kasama niya sa trabaho. Naguguluhan man dahil hindi naman ganito kadami ang kasama noon nung minsang isa siya sa pinadala. Halos hindi nga sila umabot ng 5. Ngunit ngayon, tila nagdagdag ng seguridad ang amo. May nararamdaman siyang kakaiba. Ngunit naalala niyang triple ang laki ng sweldo kapag napadala ka doon. Pumayag na lamang siya. Jude, pare, may tanong lang sana ako eh. Bakit ang dami nating pupunta ngayon eh? Nung nakaraan, hindi nga tayo umabot sa 5. Bakit ngayon parang 10 ang pupuntang security? Tanong ni Patrick. May espesyal na mangyayari kasi doon ngayon. Mas kakailanganin natin ng dagdag proteksyon. Malalaman mo din kung bakit kailangan natin ng ganito karaming kasama kapag nakarating na tayo doon. Tugon ni Jude. Napatango na lamang si Patrick saka siya tinapik ni Jude sa balikat at umalis. Ngunit maya-maya pa, sumilip siyang muli sa kwarto na tinutuluyan ni Patrick. Nga pala Jude, paghanda ka na mamaya-maya at aalis na tayo papunta doon. Magpahinga ka na rin para hindi ka mapagod sa biyahe ha. Alam mo na ba kung gaano katagal yung papunta doon? Muling wika ni Jude. Habang nasa biyahe, mas lalo niyang napansin kung gaano kalaki ang pinagkaiba ng kapaligiran kumpara sa nakaraang pagpunta nila doon. Kung madilim ang paligid noon ay mas madilim ngayon. Wala nang gumagana na kahit isang streetlight. Kung meron man ay kumukurap-kurap na ito at halos wala nang nilalabas na ilaw. Marami na ring punong nakapaligid sa lugar. Hindi kagaya dati nakakarampot lamang ang punong nakatayo. Ang tanging nagsisilbing ingay ng paligid ay ang mga kuliglig at malakas na sipol ng hangin. Nang makarating sila sa abandonadong building, hindi pa rin nagbabago sa loob nito. Maingay pa rin ngunit ang ingay ay maririnig mo lamang sa loob. Kapag lumabas ka ay tila mahikang nawawala ito.
Malansa pa rin ang amoy na tila may kahalong nabubulok na karne na inaasahan na ni Patrick. Ang mga ilaw ay parehas pa rin at napupuno ng usok ang lugar. Galing sa mga sigarilyong ginamit ng mga tao. At kagaya ng dati, walang magawa si Patrick kung hindi magmasid lamang sa paligid at umupo sa isang tabi kasama ang ibang baguhan pa lamang na security. Nahalata ni Patrick ang takot sa mga mata ng baguhan, kaya naman kinausap niya ito. O kalma lang kayo mga pare ha. Huwag kayong mag-alala. Walang mananakit sa atin dito kasi protektado tayo ng boss natin. Nagawa ko na rin to nung baguhan pa ako. At kita nyo naman nakauwi naman ako sa pamilya ko. Kagaya nyo, takot rin ako noon pero ngayon, dahil pangalawang beses ko na ito, masasabi kong nabawasan na yung takot ko na yun. Wika ni Patrick. Salamat pare ah. Talagang hindi ako sanay sa ganito eh. Unang beses ko kasing makakita ng mga lamang loob na binibenta. Nandito lang talaga ako kasi balita ko, malaki yung sweldo eh. Buntis ang misis ko pare. Malapit na mga anak kaya kailangan ko mag-ipon para sa kinabukasan ng anak namin. Tugon ng isa sa mga bagong security na si Lito. Paniguradong swerte ang misis mo sa'yo pare. Masipag ka at handa kang gawin ang lahat para sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. Makakauwi ka doon ng may dalang pera at ligtas. Muling wika ni Patrick. Nagpasalamat naman ang iba dahil sa mga sinabi niya. Naramdaman nilang mas ligtas sila ngayong may nalalaman na silang impormasyon tungkol sa lugar. Nagpaalam na muna ito sa mga kasamahan at sinabing maglalakad-lakad dahil naiinip na siya. Nais malaman ni Patrick kung ano ang malaking gaganapin na sinasabi ni Jude kanina. Naisip din niyang malaman ang rason kung bakit ganito kadami ang kailangang security ngayon. Habang naglalakad, napadpad ito sa likod ng building kung saan maraming mga tao na tila may kaya sa buhay. Marami ring nakapaligid sa kanilang mga armadong lalaki. Kaya kagad nagtago si Patrick sa likod ng isang pader. Narinig niya itong nag-uusap tungkol sa package na babayaran ng mga taong nakita niya. Nang marinig ang yabag ng mga ito paalis, naghintay na muna siya ng ilang segundo upang masiguradong wala ng tao sa paligid. Kapag lumabas siya sa pinagtataguan, nang makalabas, nakita niya ang hindi bababa sa 20 malalaking kahon na tinatakpan na makapal na tela. Nagdadalawang isip siyang buksan ito dahil ayaw niyang masali sa kahit anong gulo na kinabibilangan ng tila mga sindikatong nakita. Tatalikod na sana ito at papabayaan ang mga kahon nang may marinig siyang tila pagsinghot ng isang bata. Kagad siyang napalingon muli sa mga kahon. Tinitigan itong maigi. Napagtanto ni Patrick na hindi yon mga kahon, kundi mga tila kulungan. Nasisilip niya kasi sa likod ng tela ang mga rehas ng kulungan. Kagad niyang tinanggal ang tela at hindi siya nakagalaw sa nakita. Isa yung bata na tila hindi kumain ng ilang linggo. May mga sugat rin ito sa pisngi at parang ilog na umaagos ang mga luha sa mata. Biglang lumambot ang puso ni Patrick dahil sa nakita niyang sitwasyon ng bata. Gusto niyang pakawala ng bata, ngunit nag-iisip siya dahil ayaw niyang masangkot sa kahit anong ilegal. Pwedeng kapag pinakawalan niya ang bata, maaaring siya ang tirahin ng mga nagmamay-ari nito. Ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay dahil may mga taong nakaasa sa kanya doon sa Maynila. Kaya kahit mabigat man sa loob, tinakpan niyang muli ang kulungan gamit ang tela at tumalikod. Ngunit napako ang tingin niya sa isang kulungan na halos lumusot na ang dugo sa mga tela.
Dahil sa nakita ay hindi niya napigilan ang sariling alisin ang tela at tignan kung ano ang laman nun. Kagad namang lumambot ang puso niya dahil isang matandang babae ang nakita niya na puno na ng dugo ang kamay. Ito mismo ang bumabakat sa tela na nakatakip kanina. Hindi na niya napigilan pa ang sarili. Walang pagdadalawang isip niyang binuksan ang kulungan at pinakawalan ang matandang babae. Nakatulong ang kaalaman niya kung paano magbukas ng mga kandado ng walang gamit na susi. Sinunod niyang pinakawalan ang bata, sa kanya ito inutusang pakawala ng ibang kasamahan. Nagulat siya dahil mabilis nabuksan ng bata ang mga kandado nang hindi ginagamitan ng susi. Ngunit hindi na niya inisip pa ito. Malapit na nilang mabuksan ang lahat ay napatalon si Patrick sa gulat dahil sa isang taong kakapasok landing kung nasan sila ngayon. Hoy! Ano ginagawa mo? Hindi mo ba alam ang mga nilalang na pinakawalan mo? Anak na, patay tayo nito, Diyos ko! Wika ng lalaki. Kagad na nakita ni Patrick kung papaanong tinutok ng lalaki ang baril niya sa kanya. Napataas naman ang kamay ni Patrick at tinignan ng mga taong pinakawalan. Ngunit nanlaki ang mga mata ng iba na ang mga anyo nito. Tinubuan sila ng malalaking pakpak. Kumulubot ang balat nito at naging matalas ang kuko. Kumikinang rin ang matatalas ng ngipin nito kapag natatamaan ng liwanag. Hanggang sa nakarinig na lamang si Patrick ng pagpapaputok ng baril galing sa lalaki. Sumisigaw ito ng tulong habang patalikod na tumatakbo patras. Mabilis na tumakbo si Patrick papunta sa kung nasa ng mga kasama upang sabihan sila. Ngunit huli na ang lahat. Dahil nang makarating siya doon ay marami na siyang nakikitang mga nilalang na nagliliparan sa lugar. Doon niya lamang napagtanto. Mga aswang pala ang napakawalan. Nakita niya mismo kung paanong kinalmot ng isang aswang ang isang tao sa tiyan. Hanggang sa lumabas na ang mga lamang loob at kinain. Mabilis niyang hinanap ang pinsan ngunit nahuli na ito. Dahil nakaratay na rin si Jude sa lupa at naliligo sa sariling dugo. Pati ang boss nila ay wala na ring buhay. Ngunit nahanap niya pa ang lalaking nakausap kanina. Isinama niya si Lito palabas at tumakbo sila ng mabilis. Ngunit namalayan nilang may humahabol na pala sa kanilang aswang. Kaya naman nang may makitang kawayang matulis si Patrick, kagad niya itong pinulot at hinagis sa aswang. Mabuti na lamang ay asintado ito. Natamaan niya ito mismo sa ulo. Nakita niya itong bumagsak at pinagpatuloy nila ang pagtakbo. Wala silang tigil hanggang sa pakiramdam nila ay ilang oras na silang tumatakbo. Hindi nila alam kung paano. Ngunit namalaya na lamang nilang nakarating na sila sa stasyon ng bus. Nagpalit na muna sila ng damit upang hindi paghinalaan ng mga tao. Dahil ang kaninang suot nila ay puno na ng dugo. Sunerte naman silang may bus papuntang diretsong Maynila. Kaya doon na sila sumakay. Ginamit ni Patrick ang perang dala niya pamasahe nilang dalawa. Ilang oras ang inabot bago sila makarating sa Maynila. Sinabi na ni Patrick sa mga pulis ang nangyari. Ngunit pagpunta ng mga pulis, wala silang nakita kung hindi ang abandonadong building na walang laman kundi sira-sirang mga pader at maruming sahig. Naguguluhan man si Patrick. Hindi na lamang siya nangialam. Maswerte na lamang na nakauwi siya ng ligtas. Ngunit hindi niya alam kung paanong sasabihin sa nanay niyang wala na ang pinsan. Inilihim niya na lamang ito at hindi kalaunan. Napagamot niya ang nanay sa tulong ng bagong trabaho at mga nakaraang ipon galing sa sweldo. Sinubukang kalimutan ni Patrick ang mga karumal-dumal na pangyayari para maituloy niya ang buhay ng payapa.
Ngunit magpas sa hanggang araw na ito, hindi niya maiwasang sisihin ang sarili dahil sa pagkamatay ng maraming tao. Kung hindi lang sana pinakialaman at pinakawalan ang mga aswang na yon, wala sanang nangyaring masama sa mga taong naroon. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Pamela. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Albay. Mahirap lamang ang pamilya ni Pamela. Walang humpay sa pagtatrabaho ang ama samantalang abala naman ang ina sa pag-aalaga sa kanila. Ngunit lingid sa kaalaman ng ama na ang ina ay merong tinatago. Sa pagkakaalam ng ama, mabuting inaalagaan ng ina silang magkakapatid. Pero ang katotohanan, nagpapakita lamang ito pag nasa tahanan na ang ama. Madalas nasa labas ang ina at nagsusugal kasama ang mga kaibigan. Habang silang magkakapatid ay nagugutom na sa tahanan. Habang tumatagal, mas namamayat ang magkakapatid at napansin niyo ng ama. Nang kumprontahin niya ang asawa, nagpanggap ito na ang magkakapatid ang umaayaw sa mga luto niya. Ilang beses sinubukan ni Pamela na ipaalam ito sa ama. Ngunit mas naniwala pa rin ito sa ina. Tuwing nagsusumbong si Pamela, silang lahat na magkakapatid ang pinaparusahan. Isang araw naghanap si Pamela ng mapapasukan bilang katulong. Bagamat menor de edad pa lamang siya, nakahanap kaagad ito ng trabaho. Bukod sa magalang at mabait, napakasipag din niya. Madaling araw siyang gumigising upang kumilos at pagkarating ng hapon, wala nang natitirang gawain. Natuwa ang mga amo ni Pamela kaya naman paminsan-minsan, dinadagdagan nila ang bigay sa kanya. Umuwi si Pamela at inaalagaan ang mga kapatid. Nagpapasalamat naman sila sa pagpupursige ng ate. Hanggang sa isang araw, umuwi ang ina at binaling ang galit sa mga anak. Nang malaman niyang may kinikita si Pamela ay kagad niya itong kinuha. Pinatalo sa sugal. Doon nagsimula ang away ng mag-ina. At nang namagitan ang ama ay nadismaya si Pamela. Dahil kahit anong patunay na ibigay nila, hindi sila pinapaniwalaan ito. Hindi na kinaya pa ni Pamela ang sitwasyon sa tahanan. Ang mga magulang na dapat magprotekta sa kanila sa kapahamakan ay siya pang nagdudulot nito. Gustong-gusto na ni Pamelang makalis sa tahanan at isama ang mga kapatid upang ilayo sa abusado at pabayang mga magulang. Kaya naman dinoble niya ang pagpupursige at pinaalam niya ito sa mga amo. Tinulungan siya ng mga amo upang makapag-aral at makalipas ang ilang taon. Tuluyang nakapagtapos siya kagad ng high school. Hindi dumalo ang mga magulang sa graduation niya. At pagka-uwi ng tahanan, laking tuwa nito na malapit na silang makalis sa impyernong tinatawag nilang tahanan. Ate, congrats po sa iyo. Sa wakas, makakaalis na rin tayo dito. Wika ng bunso sabay yakap kay Pamela. Napatingin pa ito sa braso ng kapatid. Sinaktan ka na naman ba ni nanay? Tanong ni Pamela. Opo ate. Galit po kasi siya kanina dahil talo. Napadaan po ako sa harapan niya kaya sa akin niya po nilabas yung galit niya. Tugon ng kapatid. Napaiyak na lamang si Pamela sa awa sa kapatid. Huwag kayong mag-alala ha. Si ate na ang bahala. Wika ni Pamela. Niyakap niya ang isa pang kapatid.
Nilagpasan lamang ni Pamela ang ama at ina. Kagad siyang kumuha ng maleta at nag-impake. Aba bastos ka talaga no? Akala mo kung sino ka na porket nakapagtapos ka. Tandaan mo, wala ka yan sa kinatatayuan mo kung hindi dahil sa amin. Wika ng ina. Oo nga po. Dahil sa inyo kailangan kong maghirap dahil naging pabaya kang ina. Matagal kami naginis sa pang-aabuso mo at sa pagbubulag-bulagan ni tatay. Ngayon magiging malaya na kami. At sana hindi na namin kayo makita pa. Tugon ni Pamela. Kagad siyang napahawak sa pisngi. Sinampal siya ng ina at hindi na muling nagsalita pa. Hindi mo pwedeng dalhin ang mga anak ko. Anak ka lang at ako ang ina nila. Wika ng ina. Habang pilit na pinipigilan si Pamela. Ikaw lang ho ang nagsilang sa amin pero kahit kailan, hindi po kayo nagpakaina. Tugon ni Pamela. Yun ang huling wika ni Pamela bago sila tuluyang umalis. Nakipagsapalaran si Pamela sa syudad at kalaunan. Nakahanap ito ng trabaho. Lumipas ang ilang taon at namuhay ng payapa at masaya silang magkakapatid. Hindi na sila nakipag-usap pa sa mga magulang na iwan. Makalipas ang ilang taon, nakatanggap sila ng balita mula sa kamag-anak na namatay na ang kanilang ama. Wika ng kamag-anak na kung maaari ay bisitahin ng magkakapatid ang ama bago ito ilibing. Kaya kahit masama ang loob, hindi naman maikakaila na ginawa naman ito ang lahat upang matustusan ng pangangailangan. Habang ang ina naman ang nagwawaldas ng pinaghirapan ng ama. Kaya naman napagpasyahan nilang pagbigyan ng hiling ng mga kamag-anak. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating na sila sa bayan. Kalat na kalat sa lugar ang karumal-dumal na pagpaslang sa mga residente. Wika ng mga tsismosa. Aswang siguro ang may gawa ngunit dahil ilang taon nang nanirahan si Pamela sa syudad. Kahit kailan hindi man lang sila nakarinig o nakasalamuhan ng aswang. Hindi siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Tingin niya ay dahilan lamang ito upang pagtakpa ng tunay na suspect. Nakarating na sila sa tahanan. Nakita nila ang labi ng ama at ang nanay na umiiyak sa harap ng mga tao. Hindi muna sila nagpakita sa ina. Dahil mabigat pa rin ang loob ng magkakapatid sa kanya. Pagkatalikod ng mga bisita, biglang nagbago ang itsura ng ina. Ang kaninang naghihinagpis na mukha, tila naging blanko. Hindi pa rin talaga nagbabago si nanay, no? Hanggang ngayon, nagpapakitang tao pa rin. Wika ni Pamela sa sarili. Makalipas ang ilang sandali ay nakapagpaalam na ang magkakapatid sa labi ng ama. Kahit nakakarating pa lamang, kagad din silang umalis. At bago tuluyang makalabas ay hinarang sila ng ina. Nagmamakaawa itong bigyan siya ng pagkakataon. Kahit papano ay dapat galangin siya dahil sa kanya silang magkakapatid ng galing. Kagad namang naawa ang mga kapatid. Ngunit siya ay hindi. Alalang-alala pa niya ang lahat ng ginawa nito kaya naman hindi niya ito mapapatawad. Natulog ang mga kapatid ni Pamela kasama ang ina. Habang siya naman ay nasa labas ng tahanan. Pinagmamasdan ng payapang kapaligiran. Bagamat madilim, naiilawan naman ito ng buwan. Kung mabuti lang sana ang ina, edi sana masaya silang namumuhay ng magkakasama. Natigilan si Pamela nang makarinig siya ng kaluskos sa gilid. Kagad siyang napatayo at inimbestigahan kagad ang lugar.
Marami nang nakasalamuha si Pamela kaya naman hindi siya natatakot. Sa likod ng maliit na puno niya narinig ang ingay kaya naman dahan-dahan niya itong pinuntahan. Pagsilip sa likod, wala naman siyang nakita kaya tinawanan niya lamang ang sarili sa pag-iisip ng kung ano-ano. Pabalik na sana si Pamela nang marinig niya ang sigaw ng kapatid. Dali-dali siyang pumasok sa bahay ngunit nakakandado ito. Sobrang nagtataka si Pamela sa nangyari. Dahil kakalabas pa lamang niya kanina at hindi naman ito nakasara. Walang humpay ang pagsigaw ng kapatid at nasamahan ito ng pagmamakaawa ng isang kapatid pa. Gamit ang buong lakas ni Pamela ay pilit niyang tinulak ang pinto. Nagkaroon na siya ng mga sugat at pasa ngunit hindi yun naging sapat upang mabuksan ang pintuan. Umakyat na lamang siya sa bakuran at inakyat ang pader. Mabuti na lamang ay pinagtagpi-tagpi lamang ang tahanan nila. Nagkaroon si Pamela ng mga maaaring hawakan at tungtungan. Nang makarating sa bintana si Pamela, kaagad niya itong tinulak ngunit laking gulat niya na meron itong salamin. Madami na palang dinagdag sa bahay na hindi niya inaasahan. Sinubukan niyang silipin ang silid. Ngunit sa sobrang dilim ay wala na siyang makita. Rinig na rinig pa rin niya ang iyak ng mga kapatid. Kaya buong katawan niya ang ginamit upang basagin ang bintana. Makalipas ang ilang beses na paghampas, tuluyan ang nabasag ang salamin. Bumagsak ang katawan ni Pamela sa mga bubog. Bagamat sugatan na siya ay mas nag-aalala siya sa mga kapatid. Hinanap niya ang mga ito. Ngunit sinilip niya ang lahat ng silid ay wala na ang mag-iina. Pagkababa niya, nakita niya ang inang nakayuko sa gilid ng kusina. Kagad niyang pinagbasda ng paligid ngunit wala ang mga kapatid. Pilit niyang tinatanong ang ina kung nasaan na mga ito. Ngunit umiiyak lamang ang ina at nagmamakaawang patawarin na siya. Hindi maintindihan ni Pamela ang nangyayari. Ngunit base sa kinikilos ng ina, siguradong nasa kapahamakan ang mga kapatid. Napatingin si Pamela sa paligid. Napatigil nang makita niyang wasak ang pintuang nakakandado kanina. Kung ano man ang sumira doon, sigurado siyang hindi ito tao. Bagamat natatakot si Pamela sa ideyang yun, mas nang ibabaw ang pag-aalala niya sa mga kapatid. Lumabas ito ng tahanan at hinanap ang mga ito. Naririnig pa rin niya ang sigaw ng mga ito kaya naman makalipas ang ilang minuto, nahanap na niya ang mga kapatid. Laking gulat ni Pamela nang makita kung ano ang may hawak sa kanila. Alam naman niyang maaaring hindi ito tao. Ngunit hindi niya inaasahan na grabe ang itsura nito. Isang napakalaking nilalang. Mukhang pinaghalong baka na may binti ng kambing. Meron itong sungay na nakaikot at pulang-pula ang mga mata. Aakalain mong isa itong demonyo. Naalarma lalo si Pamela nang makita niya ang mga kamay nito na humahawak sa mga kapatid. Dahil napakahaba at talas na mga kuko at kulay dilaw pa. Ngayon lamang nakaengkwentro ng gantong nilalang si Pamela. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Saan magsisimula o paano maililigtas ang mga kapatid. Ngunit bigla na lang kumilos ang mga binti ni Pamela. Makalipas ang ilang sandali ay tumatakbo na siya kasama ang mga kapatid. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Tila nagblanko ang lahat. Ngunit nagpapasalamat na lamang siya sa kung anong milagrong nangyari upang makuha ang mga kapatid ngunit hindi pa natatapos ang pagsubok. Hawak man ni Pamela ang mga kapatid. Hindi naman sila tinigilan ng nilalang. Hindi inaasahan ni Pamela ang lakas. Nagawa niyang tumakbo sa sobrang habang panahon.
Nagawa din niyang tumalo ng mataas kaya naman kahit papano, hindi sila kagad naabutan ng nilalang. Umiiyak pa rin ang mga kapatid at dahil sa pag-aalala, nawala si Pamela sa focus at natapilok sila. Natusok ng matalas na bato ang binti ni Pamela. Napasigaw na lamang ito sa sakit. Umiyak lalo ang kapatid ni Pamela nang makita nilang papalapit na ang elemento. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang pumunta ang ina sa kanila. Hindi alam ni Pamela kung nakonsensya ito o tunay na nagsisisi. Ngunit laking gulat niya nang makitang itinali ang bunsong kapatid. Anong ginagawa mo kay Bunso? Wika ni Pamela habang tinutulak ang ina. Kailangang merong maiwan sa inyo para makatakas tayo. Bilisan niyo na bago... Napatigil ang ina nang sinampalito ni Pamela. Paano mo nagagawang sikmurain na ialay ang isa sa mga anak mo? Anong klase ka bang ina? Wika ni Pamela. 3 metro na lamang at maaabot na sila ng elemento. Dahil hindi naman makatayo si Pamela, pinaalis na niya ang mga kapatid kasama ang ina. Nag-iiyak pa rin ang mga ito at dinala na sila ng ina sa ligtas na lugar. Hindi pa rin maintindihan ni Pamela kung bakit gano'n ang ugali ng ina o kung dapat ba talagang tawagin siyang ina. Habang papalapit na ang nilalang, mas nakita pa niya ng mabuti ang katangian nito. Yung akala niyang itim na balat, balot pala ng itim na balahibong basa na napapalibutan ng kakaibang mantika. Merong 2 ngipin na nakausli sa bibig nito. At nang umungol ang nilalang, umusok ang kapaligiran at napatakip na lamang siya ng ilong sa sobrang baho. Alam ni Pamela na katapusan na niya ito. Ngunit hindi siya nagsisisi dahil ligtas naman ng mga kapatid. Hindi na nalaban pa si Pamela. Hinintay na lamang na matapos ang lahat. Ngunit laking gulat niya na merong napakaliwanag na ilaw ang bumulag sa paningin niya panandalian. Katulad kanina ay tila nawala siya sa sarili. Nakita na lamang niya na maraming residente ang nagtipon at meron silang daladalang mga lampara at iba pang lagayan ng apoy. Meron din silang mga sandata at maliliit na aklat, tubig at iba pang kagamitan na hindi pamilyar kay Pamela. Pinalibutan ng mga residente ang nilalang habang sabay-sabay silang nagsasalita ng dasal mula sa lingwaheng hindi siya pamilyar. Makalipas ang ilang oras, tuluyan na naging abo ang nilalang. Naghihingalo ang mga residente at doon na si Pamela na wala ng malay. Nagising na lamang ang dalaga at nalaman niyang 3 araw ang lumipas bago ito nagkaroon ng malay. Kasama ang mga kapatid at ilang residente sa klinika. Tinanong ni Pamela kung nasan ang ina ngunit wika ng kapatid. Matapos silang dalhin ito sa ligtas na lugar, bigla na lamang nawala ang ina. Walang nakakaalam kung nasan ito nagtago o kung buhay pa ito. Matapos makapagpagaling ni Pamela, umuwi na sila ng syudad. Hanggang sa lumipas ang maraming araw, buwan na taon, tila sariwa pa rin ang lahat sa alaala ni Pamela. Minsan ay nagigising pa rin siya sa gabi dahil napapanaginipan ang nilalang. Ngayon ay naniniwala na siya sa mga elemento at nilalang. Lalo na't kamuntikang mawala ang buhay niya ng dahil dito. Bagamat hindi sigurado si Pamela, minsan iniisip niya na maaaring ang yumaong ama ang tumulong sa kanya na mga panahong yon. Siguro ito ang paraan ng ama upang bumawi sa mga pagkukulang sa mga kapatid. Kahit ano pa man yon,
Nagpapasalamat na lamang si Pamela na nakauwi sila ng ligtas. Bagamat tunay ngang merong mga aswang at elemento sa kapaligiran, minsan ang tunay na halimaw sa gabi ay matatagpuan lamang sa ating tahanan. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Renzo. Taong 1984. Probinsya ng Ilocos. 12 taong gulang pa lamang si Renzo nang mangyari ito sa maliit na bayan sa Ilocos. Nakatira sila sa katamtamang tahanan kasama ang ama, ina at 2 kapatid. Madalas silang naglalaro sa mga kakahuyan kasama ang mga kapatid at iba pang kalaro. Hindi pa uso noon ang mga ilaw sa daan kaya naman bago mag-alas 5 ng hapon, kailangan na nilang umuwi kaagad bago pa dumilim. Naging routine ito ng mga bata hanggang sa mag-13 gulang si Renzo. Isang araw napag-isipan nilang maglaro sa isang malaking puno sa bakuran. Sa sobrang tuwa nila dito ay inaraw-araw na nila ang paglalaro sa punong yun. Doon nagsimula ang paminsan-minsang bangungot ni Renzo. Bagamat saglit lamang ito, nakakatroma pa rin para sa isang bata. Upang mawala ang isip ni Renzo doon, binubuhos niya ang oras sa paglalaro. Mas napadalas ang pagtambay nila sa punong yun na napag-alaman niyang puno ng balete. Ngunit habang tumatagal, mas tumatagal din ang mga bangungot ni Renzo. Paminsan-minsan ay tungkol ito sa pagkamatay ng mga kalaro, hanggang sa maging pagkamatay ng mga magulang at magkakapatid. Ngunit hindi na niya kinaya noong nanaginip na siya na pinapatay siya ng isang dambuhalang babae. Simula noon, ginawa ni Renzo ang lahat upang hindi na matulog. Nag-alala ang mga magulang ni Renzo dahil naaapektuhan nito ang kanyang pagkilos. Madalas na itong hindi makausap o kaya naman palaging galit. Mahilig din kasing manood ng mga nakakatakot na pelikula si Renzo. Kaya naman napagtanto nilang maaaring yun ang dahilan ng mga bangungot niya. Kaya naman tinigilan na niya ito at hindi na siya masyadong lumabas pa ng tahanan. At kahit papano, nabawasan ang mga bangungot ni Renzo ng ilang araw. Ngunit makalipas ang 1 linggo, habang naglalaro ang mga kaibigan at kapatid ni Renzo ay natamaan ng kanilang kalaro ang beranda. Nagbabatuhan sila ng malalaking bato at saktong natamaan ang hagdan at hawakan sa bakuran nila Renzo. Walang humpay ang paghingi ng paumanhin ng pamilya ng kalaro. Todo rin ang pagsisermon nila dito. Nangako ang pamilyang aayusin nila ang nasira ng anak. At simula noon hindi na sila naglaro pa. Bagamat nalungkot ang mga kapatid ni Renzo ay naintindihan naman nila. Mas gumanda na ngayon ang beranda nila Renzo. Kaya naman nawala kagad ang galit ng mga magulang nito. Mas naging maaliwalas ang kapaligiran at doon na nagtitipon ang pamilya upang maghapunan kapag maganda ang panahon. Ang masasayang sandali ay napapawi tuwing matutulog na. Habang tumatagal ay mas lumalala na ang mga panaginip ni Renzo. Kaya naman nagmakaawa na siya sa mga magulang na kung maaari, tulungan na siya. Kaagad naman siyang dinala sa doktor ngunit wala naman itong makitang problema. Niresetahan na lamang siya ng gamot upang makatulog. Nang gabing yon ay ininom niya ang nireseta ng doktor at nakatulog ng mahimbing. Tandang-tanda pa niya na napakasarap ng tulog niya. Kahit natulog siya ng mga panahong yun, merong mga pagkakataon na kahit tulog ka ay naaalala mo pa rin ang mga nangyayari.
Ang mahimbing na tulog ni Renzo naging walang katapusang bangungot nang maramdaman na niyang hindi siya nagigising. Bagamat tulog ang katawan niya, gising naman ang diwa kaya ramdam na ramdam niya ang takot. Sinubukan niyang sumigaw, galawin ang mga kamay o paa, ngunit walang gumagana. Sinubukan na rin niyang saktan ang sarili ngunit wala siyang maramdaman. Tuluyan ng umiyak si Renzo nang paulit-ulit siyang bumangon pero hindi siya gumigising. Alam niyang panaginip na rin ang kapaligiran dahil ramdam niya ito. Bagamat ilang oras lamang ang lumipas, pakiramdam ni Renzo na ilang buwan na ang nagdaan. Nagising na lamang siya ng luhaan. Nanginginig ang buong katawan at napakalamig. Nagulat siya nang makita ang ina sa tabi. Ayos ka lang ba anak? Gigisingin sana kita kasi mag-aalas 12 na tulog ka pa. Wika ng ina. Hindi sumagot si Renzo. Niyakap lamang ang ina at nagpatuloy sa pag-iyak. Makalipas ang ilang minuto ay kumalma na ang bata. Doon niya kwento ang mga nangyari. Paulit-ulit ang kwento niya sa isang napakalaking babae. Doon nagtanong-tanong na ang ina sa pamilya. Pinuntahan din ng ina ang lola sa kabilang bayan. Bati-bat siguro yan iha. Baka ginulo nyo ang tahanan niya kaya naghihiganti ito. Meron ba kayong sinira o pinutol na puno? Tanong ng lola. Napatingin ang ina kay Renzo at doon nila naalala ang pinaayos na beranda. Wika ng lola. Kailangang ibalik ang nawala sa batibat upang lubayan na siya nito. Ngunit hindi nila alam kung paano gagawing puno ang naging parte ng beranda. Umuwi ang mag-ina at kwento ito sa ama. Bagamat hindi masyadong naniniwala ang ama, sinunod pa rin niya ang mag-ina. Naganap sila ng albularyo upang magtanong kung ano ang maaari nilang gawin. Ayon naman sa albularyo, mas mainam na humingi sila ng tawad sa nilalang at mag-alay ng pagkain. Bukod pa rito, maghandog sila ng bagong titirhan ng batibat. Mabuti na lamang at marami silang puno sa bakuran. Pagka-uwi sa tahanan ay nanghingi sila ng tawad sa nilalang. Kahit hindi nila ito nakikita. Inihandog na rin nila ang kanilang bakuran na maaaring mamili ang nilalang kung saan ito gustong manirahan. Mabuti na lamang din na marami silang malalaki at magagandang puno na maaaring pagpilian ng elemento. Simula ng araw na yun, natigil na ang mga bangungot ni Renzo. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan, hindi na nila pinagalaw ang mga puno sa bakuran dahil hindi nila alam kung alin sa mga yon ang bagong tahanan ng batibat. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.